talaga interes ng Marcos administration mapabuti ang buhay at kalagayan ng ating mga kabataang Pilipino. So yan po ang ating pag-usapan at ang title po natin ngayon ay ang GAA 2025, 65% po nito January pa lang ay nagamit or na-allocate na. 65%. So baliktanaw po tayo. Kahapon ay nag-utos ang Korte Suprema na magkaroon, nagtakda po sila ng araw April 1 of this year 2025 ay magkakaroon po ng oral argument doon sa kasong isinampa natin na maideklarang illegal, unlawful, immoral, unconstitutional at criminal ang 2025 budget. Malaking bagay po iyon na nag-set na ang ating Korte Suprema ng oral argument. Subalit, alam mo ninyo, katulad ninyo bilang Pilipino, ako'y tumugon sa hamon na pamunuan ng tunay at maisog na oposisyon. Ginagawa ko po yung abot ng aking makakaya na labanan ang korupsyon. At hindi pa man dumarating ang halalan bilang inyong kandidato at aplikanteng senador, sinimulan na po natin yung pangunguna dito sa tinatawag nating giyera or war on corruption. Nagsampa po tayo ng petition sa Korte Suprema, yung petition for certiorari and prohibition para po ideklarang illegal, null and void at unconstitutional itong 2025 budget na nakitaan nga po natin ng napakaraming blanco dyan sa BICAM, final, ratified, approved, and signed and filed Conference Committee Report. Ito po yung nagiging pundasyon at sandigan ng ating taunang budget. Bilang Pilipino, bilang abogado, bilang maisog, ginagawa ko po yung aking obligasyon sa inyong lahat at bilang isa sa mga lumalaban dito sa korupsyon, nag-file nga po tayo ng kaso. Subalit, alam mo ninyo, hinihikayat ko kayong lahat na sana ho ay makialam din kayo. Parinig po ninyo yung tinig ninyo sapagkat pera po nating lahat ito. Ang malungkot, 65% po ng 2025 budget. Ito pong budget, yung pinadedeklara nating unconstitutional, ay had been released. Na-i-release na po ng DBM. 65% of this 2025 illegal, immoral, unconstitutional, and criminal budget, 65% po nito ay na-release na ng DBM. January pa lang. Makikita natin, kaya tayo ay sinasabihan at inaakusahan at stabilizer. Kitang-kita natin ang motibasyon ng Marcos administration. Paspasin ang pag-release ng pera sa 2025 budget. Bakit? Natatakot po sila na mag-issue ng TRO at maging permanent injunction at ideklarang unconstitutional itong 2025 budget. Nagmamadali po sila para po magamit nila yung kanilang AKAP, yung kanilang AIX, yung kanilang unprogrammed appropriation, yung kanilang korupsyon, yung kanilang pork barrel, yung tinatago po nila sa mga flood control programs kuno na nandyan naman po talaga ang taguan, ang parking ng kanilang korupsyon. Alam mo ninyo, of the 6.326 trillion, 6.326 trillion pesos budget natin sa 2025, na ilabas na po, na-release na ng DBM. January pa lang, unang buwan ng taon, 65% yan. Ang 65% po ay nagkakahalaga ng 4.1 trillion pesos. 4.1 trillion pesos, ang daming pera po nun na ilabas na po ng DBM sa loob lamang ng buwan ng January or Enero. Ang laking pera po nun, 4.1 trillion pesos ubos na, na-release na po ng DBM. At ang natitira na lamang po sa 2025 budget ay 2.22 trillion pesos. 2.22 trillion pesos. Nakakalungkot, sabi ko nga ho, na bagamat nag-set na po, nagtakda ng oral argument ang Korte Suprema, sana ho ay maintindihan din nila at maunawaan yung urgency ng sitwasyon. Ito nga ho, nailabas na yung 65% ng 2025 budget. Ang natitira na lang ay 2.22 trillion. At ito ho ang talagang nakakagulat, nakakagalit, yung 531.37 billion. Ulitin ko ha,
531.37 billion pesos na para sa unprogrammed appropriation ay na-release na. Unprogrammed appropriation, na-release na ho ng buwan ng Enero. Saan ka nakakita na yung unprogrammed appropriation ay naging priority? Ang unprogrammed appropriation po ay maisa sa katuparan lamang pag may sobrang koleksyon. O di kaya may sobrang pera, o di kaya nakautang ang gobyerno. Inuna po nila yung unprogrammed appropriation, prioridad nila yung unprogrammed appropriation. 531.37 billion pesos. Unprogrammed appropriation, ito po yung sinasabi nating pork barrel ng mga tiwaling mangbabatas. Diyan nila tinatago yung akap, yung ang kakapal ng aming pitaka, yung AIX, diyan po nakatago yan, yung kanilang flood control programs, yung flood control funds, yung ginagamit po nila pang cat's eye, yung ginagamit nila pang rock netting, yung kung ano-ano po kung kapritsyo at luho ng mga mambabatas, dito po nakatago yan sa program appropriation. Nakakapanghina dahil na-release na po ng DBM ang halagang 531.37 billion sa unprogrammed appropriation. Inuna pa yung unprogrammed appropriation. Alam mo ninyo yung unprogrammed appropriation, magagamit mo lamang ho yan pag may sobrang koleksyon ng gobyerno, pag may sobrang pera, pag may sobrang kita, o kaya pag may bagong utang. Ito, January pa lang, ng ngayong kasalukuyang taon na ilabas na. Pangalawa, yung budget po ng DPWH, yung Public Works, nag-release na po ang DBM ng 542.88 billion pesos sa Public Works. 542.88 billion pesos ang nai-release na ng DBM sa DPWH. Ang equivalent po nitong 542.88 billion pesos ay 41% ng buong budget ng DPWH para sa buong taong 2025. Yung 542.88 billion, ito po'y 40